kumusta po yung yung pagdalaw niyo po kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung mga Oo, si Inday Sara. Oo. ano niyo? Si Inday Sara lang nakadalaw, no? Kasi ang nangyari, naghiwalay kami. Ang dami kasing tao na nagtipon-tipon doon sa labas ng hukuman. At ang nakiusap si Inday Sara na kung pwedeng maiwan ako para makabalik siya na alas 5, no? Pero kinuwento naman niya sa akin na mabuti naman ang kanilang pag-uusap. Unang-una, ang nami-miss talaga ni Presidente Duterte ay yung pagkain Pilipino. At nag-request siya ng medyas at saka ng sinyelas. At ang sinabi nga niya, yung mensahe niya ay kulang ang mga tao at lahat ay merong panahon, no? There's a time for reckoning, no? Ang sabi niya, Kulang no? ang mga tao? Hindi, I mean, ang sabi niya, cool lang ang mga tao. Cool lang ang mga tao. May nahon lang ang tao at there's a time for reckoning, no? At ang sabi nga niya, umuwi ka na kagad ng Pilipinas at dapat kayo nandun at naninilbihan, no? Sinabi niya kay Vice President. Umuwi na siya. Huwag na siyang nandito, sabi niya. Umuwi ka na ng Pilipinas. Okay, yun ang sabi niya. Oo. Pero kumusta po yung kalusugan niya generally? Well, ang sabi naman ni VP Sara, ang tatay niya kasi hindi talaga napapatingin sa doktor, no? Pero mukha namang okay siya. Bagamat alam natin na yung appearance niya sa hukuman, ako bilang isang naging spokes niya, mukhang mahina. At napapansin ko rin yung pananalita niya, mukhang nagka-crack yung kanyang boses, no? At mukhang hard of hearing din, no? Dahil may ilang mga pagkakataon na pinaulit niya yung tanong. Sir, sino formally ang tatayo bilang mga legal counsels? Well, mag-aanunsyo na po ang grupo, no? Bukas po may magpupulong kami. Bukas pa yung pulong? Oo. Nang anong time, sir? Hindi ko lang alam kung ano pang time ang bukas, but I have confirmed kung sino yung lead counsel, no? So we have a lead counsel, there's a team. There's a team. Is he already formally hindi pa rin. Member? Hindi pa rin. The only one na na-recognize ang hukuman is si Attorney Bingbong Medaldea. Pero binanggit din sa sa ICC mismo si Attorney Kaufman. Hindi ko alam kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming permiso to enter the detention facility, no? So hindi ko pa rin alam, but nagkausap kami ni Attorney Hoffman at nag-aantay pa rin kami. Okay. Anong response po ni Vice President Sara dun sa sinabi ni Pangulong Duterte na dapat umuwi na siya? Sabi naman niya, uwi siya, nag-aantay lang siya ng karelyebo kasi walang next of kin dito kung siya uuwi na. So when is Congressman Pulong coming? Nag-aantay kasi sila na magkaroon ng Schengen visa, yan ang problema. Kaya lang naka-visa si Vice President ay sinamahan niya anak niyang manood ng Taylor Swift dito sa Munich. Kaya meron siyang, so happy na meron siyang visa. Sino yung sila? Si I think the family. Congressman and the mayor? The family, I think, has a the whole visa. family. Even sina Kitty husband niya, husband niya at saka yung daughter niya. Okay. Pero yung mga but kumukuha yung ng next visa, of kin na sinasabi, lahat ng pamilya ay nag-a-apply ngayon ng Schengen visa. even si Mayor Baste, si Lahat ng magkakapatid. si Kitty and Anilet. Yes. Oo. So in the meantime, na wala pa yung karelyebo, sino yung tatayong OIC ng Office of the Vice President? Well, wala namang OIC ng Office of the Vice President, no? So yun nga po. So okay, Wala namang na, ganun. Wala namang ganun because she functions as Vice President wherever she is. And then yung preparations for the impeachment, will it be halted? Hindi naman, ibang legal team naman yun. Okay. Tapos, sir, ano na lang ang asahan natin sa inyong legal na hakbay? Susunod na Ang masasabi ko lang po is, nakaplano na po lahat yan. In fact, ako naghahanda na kami ni VP Sara, isang taon nang nakakalipas. Okay? And everything that we expected to happen, in fact, happened. So, meron kaming contingency for everything that has happened. No? So, you were expecting this to happen? I have been expecting this for the past 3 years. Of course, medyo minority view ako dahil marami nagsasabing imposible mangyari yan dahil sinasabi nga ni Presidente Marcos na hindi siya makipagtulungan. I never believed him, not even for 1 second. Never. Okay. Meron kayong gusto nyong kumbaga, hindi nyo nahihintayin yung September 23? Well, I would rather na mag-discuss muna kami as a team. I have to be a team player. But it's unacceptable to us. To me personally, because hindi pa kami nagbi-meeting as a legal team na mag-aantay na September 23. Sige sir, meron ba kayong mensahe sa mga... Well, magpapasalamat kami sa lahat ng ating mga kababayan sa suporta na binibigay nila kay Presidente Duterte. Yun po nagbibigay ng lakas kay Presidente Duterte ngayon.